May nakatingin sa classroom at hindi siya tao. May picture ako na sa unang tingin ay normal lang. Pero kapag tinignan mo ng mabuti, parang may mali. Kinuha ko yun sa classroom namin. Ako lang mag-isa noon. Nagpipicture-picture lang ako at nag-i-scroll sa phone dahil wala akong magawa. Habang abala ako, may napansin akong dumaan sa may pinto. Isang lalaki. Matangkad, gwapo, nakaitim mula ulo hanggang paa. Hindi ko siya kilala. Sigurado akong hindi siya taga-building namin. Kilala ko halos lahat ng estudyante doon. Doon pa lang, may mali na. At alam ko kung ano siya. Hindi siya tao. May third eye ako. Alam yan ng pamilya ko. Ilang beses na rin may mga lumapit sa akin na hindi nakikita ng iba. Pero lagi akong pinapaalalahanan ng papa ko. Huwag mong pakialaman kung ayaw mo. Kaya sanay na akong magdedma. Pero itong isang to, hindi siya umaalis. At mas lalong nakakakaba. Parang may interes siya sa akin. Hindi ko alam kung matatakot o matatawa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pero pakiramdam ko napapansin niya ako. Parang sinusundan niya ang galaw ko. Hindi lang sa classroom, kundi pati sa ibang lugar. May mga pagkakataon na ramdam ko siya sa tabi ko. Hindi ko siya nakikita palagi, pero alam kong nandun siya. Ang nangyari sa sports section room. Section namin noon ay sports section, kahit hindi naman ako sporty. Halos lahat ng kaklase ko ay volleyball players. Isang gabi, may practice sila kaya gabi na sila nakauwi. Bago sila umalis, napansin ng teacher namin na bukas pa ang ilaw sa room namin sa third floor. May kasama pa siyang ibang teacher, kaya umakyat sila para i-check. Pinatay nila ang lahat ng ilaw. Sigurado silang walang tao sa loob. Pero kinabukasan, ako ang unang dumating, bandang 5:30 ng umaga. Binuksan ko lang ang ilaw. Hindi ko inon ng electric fan, hindi ko abot. Pagdating ng kaibigan ko, hindi na rin namin pinansin ang fan, malamig pa naman. Unti-unti nang dumating ang iba naming kaklase. At dun nagsimula ang usapan. May gumagalaw sa room kagabi. Nagkukwento sila. May nakita raw na gumagalaw sa loob ng room kahit pinatay na ang ilaw. Naggalit pa raw ang advisor namin dahil akala niya may tao pa sa loob. Pero alam naming wala na dapat na nandun. Hanggang sa habang nagpa-practice kami ng sayaw, biglang umandar ang electric fan. Walang pumindot, walang lumapit, walang gustong umamin. At ako ang sinisi. Sinabi ko baka si John, pero tumanggi siya. Doon na ako kinabahan. Hindi na ako nakatiis. Umiyak na ako sa takot. At dun ko na sinabi sa kanila ang totoo. May sumusunod sa akin. Hindi siya tao. At pakiramdam ko, may gusto siya sa akin. Tumahimik ang buong room. Walang nagsalita. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako. Kung bakit ako ang napili niyang sundan. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa siya nawawala. At pakiramdam ko, kahit ngayon, nakatingin pa rin siya. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.